pag-usapan itong tatlong araw muli na ginugol sa week 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero simaymayin po natin, Prof. Siguro unahin po natin yung unang araw or pang-apat na araw nung Lunes, nung July 13. Unahin po natin, Prof, yung pagpapatuloy po syempre ng pagbibigay po ng mga testimonya sa mga witnesses. Kabilang po dito yung mula po sa NBI. Inyong mga siguro thoughts po, Prof, dun sa mga unang two witnesses ng NBI. Well, dito sa nakaraang as of yesterday, pang-anim na araw na yon, dito sa halos 2 weeks, 2 weeks ng impeachment trial sa Senado, at ang iniharap na mga witnesses ng prosecution, yung dalawang miyembro ng NBI, namely si Agent Kalilong, at yung pangalawang naging witness ng prosecution, yung si Attorney Jeremy Lotok, na dating head ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Actually, dito sa nakaraang 6 na araw ng Senate impeachment trial, naging desisyon ng prosecution na unahin yung kanilang articles of impeachment na may kaugnayan sa betrayal of the public public trust because of grave threats, at ang pangunahing ebidensya nila dito yung video, kung saan ay nag-threaten si Vice President Sara Duterte na papatayin niya, o papapatayin niya ang Pangulo, yung First Lady, at saka yung dating House Speaker Martin Romualdez, in case daw may mangyari sa kanya, So ito'y na-capture ng video kasi merong nagaganap noon na parang online na press conference, si Vice President Sara, at nung time na yon nasa House of Representatives siya, nung ginanap yung online na press conference yun. So, press conference na yon. Kaya marami ring mga taga-media, including yung ilang mga vloggers, na naka-observe, naka-witness, nung kanyang mga binigkas, na-capture sa video, at ayun, na later na upload sa YouTube, kaya hindi lang yung mga media na nakapanood nung live stream, pero yun ding later na napanood nila yon, yung kanyang pag-threaten, napapatayin ang Pangulo at First Lady at si House Speaker. Napanood din ng marami sa YouTube sapagkat naka-upload doon. So ito yung naging material na ebidensya na pinresent ng ng NBI, at yun ngang dalawang taga NBI, si Agent Palilong at yung si Attorney Jeremy Lotok,
na tulad nung nabanggit ko, siyang head kasi nung chief ng ng NBI Cybercrime Division. Sila ay nag-testify doon sa authenticity, no? Authenticity nung anong 'yon, no, yung video na 'yon kung saan na capture yung pagsabi, pagbigkas ng Vice Presidente ukol sa kanyang threat, no, na nag ano na siya daw, may kinausap na siyang o kinontrata siyang assassin, no, nagagawa ng kanyang order, no, kung sakaling may mangyari sa kanya. So naging ebidensya 'yon kasi ang ginawa ng NBI, itong dalawang pinresenta ng prosecution, itong dalawang tauhan ng NBI nag-testify doon sa authenticity, no, doon sa na itong videong ito ay ano talaga, no, tunay na video, talagang naganap, no, talagang sinabi. At yung ano naman, yung during the exchange, no, nung prosecution lawyer at saka nung defense counsels, no, inamin naman ng defense counsel or lawyers na nangyari yon, no, dahil nandun yung material evidence ng video na na ilang beses na pinlay nila, no, pinalabas, kaya kahit na yung mga defense lawyers, no, ni Duterte ay ni Sara Duterte ay nag-question doon sa dalawang testigo ng NBI, lalo pang tumibay yung kaso ng prosecution, no. Ang ano ko lang dito, ang medyo nadismaya lang ako kasi yung mga senator judges, no,